Okay sa Pilipinas, talagang masaya. It's more fun in the Philippines, ika nga. Totoo yun. Sobrang saya doon. At least nasa sariling bansa mo ikaw. Ah, almusal tayo. Hi guys, good morning. So it's 7:30 in the morning dito po sa South Australia. Dito ako ngayon sa park na malapit sa flat na tinitirhan namin. And napakalamig sa araw na to. It's 4 degrees today. Kaya kung mapapansin nyo, medyo naka-layering ako ngayon. Kasi malamig talaga. At dito ko na rin dinala yung coffee ko kasi para masarap magkape dito, di ba? Ayun nga. Ito yung napili kong place kung saan para makausap ko kayo. Makwento ko sa inyo kung paano kami nakarating dito sa Australia ng family ko. Ayun na nga, brief overview lang to nung naging timeline namin, naging journey namin, paano kami nakarating dito sa Australia. Umuwi ako ng January 2020 sa Pilipinas kahit kababalik ko pa lang sa pinagtatrabahuhan ko sa ibang bansa. Umuwi ako ng Pilipinas kasi nga nag-declare sila ng lockdown. At wala nang makakapasok o makakalabas sa bansang yun. So parang natakot ako, kaya umuwi ako ng Pilipinas. Tapos during the time na nasa Pilipinas kami, syempre na pinifigure out namin ng family ko kung ano yung mga susunod naming mga steps para naman masustain namin yung mga living expenses namin sa Pilipinas. So, in-explore ko yung mga iba't ibang possibilities. Although, nung time na yon, nag-decide na kaming mag-put up ng konting negosyo na hindi mo pa rin siya maaasahan kasi may mortgage kami na binabayaran. So, ang nangyari, parang humbling experience talaga yun para sa amin kasi although may konti kaming naipon, papaubos yun, di ba? Papaubos yun kasi kung magtutuloy-tuloy yung pandemic at wala kaming kikitain, lalo na hindi naman kami makapagtrabaho dahil sarado lahat, parang naka-stand still ang buong mundo. Halos na-anxious ka na, natatakot ka sa anong mga pwedeng mangyari, di ba? In-explore ko ang Canada. Tinignan ko baka sakaling sa Canada pwede kaming migrate doon. So sa Canada actually nakapag-start na ako mag-apply ng express entry. Ako yung principal applicant. Tapos dependents ko yung mag-ama ko. Tapos nag-IELTS ako, tsaka nag-provide ako ng iba't ibang documents like ng WES para sa education ko, at tsaka yung iba pa naming requirements para makapasok ka sa express entry program nila. Kaya lang, yes, nakapasok kami, na-qualify kami doon, pero mababa yung points namin kasi alam niyo naman sa Canada, pataasan ng points yan. Para ma-invite ka, kailangan at least nasa 1,000 points, mga ganun. So yung sa amin, medyo mababa talaga na mas mataas yung competition sa Canada nung time na nag-apply ako. Pero nandun lang kami, nasa express entry lang kami. Sabi namin, pag halimbawang
mag-international student kami, mag-a-apply ako as international student. Although, yun na nga, medyo alanganin kasi ilang taon na ba ako nung time na yun, nung 2020, nasa 43 years old na ako noon. So talagang kung iisipin mo, medyo late na, 'di ba? Kaya lang iniisip ko, at least yung anak namin, may chance siya pag halimbawa makarating kami doon. May chance siya na mas magiging maganda yung opportunities para sa kanya. So, mainly yung naging decision namin is para sa anak namin. Kung pinag-aralan kong mabuti yung pagiging international student sa Canada, at nakita ko nga na sobrang mahal. Pwede pa rin talagang mag-apply. Wala, sa mga ganong bansa naman, yung mature student. Kahit na sa Pilipinas, alam ko, kahit na may edad ka na, may mature student ka, wala silang problema as long as kaya mong maipasa lahat, di ba? So, walang kaso yun kung ilang taon ka na, as long as may pangarap ka, pwede mo pa rin siyang gawin. Kaya nung time na yun, nung in-explore ko nga yung Canada, meron pala silang show money. Kailangan kong bayaran yung 1 year na tuition fee ko at 1 year na tuition fee ni Tiffany, 1 year na tuition fee ng anak namin. Plus meron pa kaming show money. So, medyo malaki, medyo mabigat talaga. Mabigat yung bibitawan naming pera para makausad kami ng Canada. So, pinag-aralan ko rin yung Australia. Kasi total, may kapatid kasi ako dito sa Australia. Mayroon akong kapatid sa Canberra. Hindi ko talaga na-consider ang Australia noon. Alam ko lang, yun nga, yung kapatid ko, okay naman siya dito. Nasa Canberra sila ng family niya. Nag-start akong magtanong sa kanya, paano ba yung buhay niyo dyan? Ganyan. Kumbaga, paano yung lifestyle. Nakita ko naman yung lifestyle nila na parang okay naman talaga. Simple lang, pero okay sila. Kaya nilang i-sustain yung mga kailangan nila i-provide. Kinakaya naman. So, parang na-encourage ako sa Australia. Sabi ko, in-explore ko yung Australia. Nag-research, matinding research talaga yung ginawa ko, guys. Kaya hindi lang basta-basta na, nakapag-decide ka, hindi ganon. Nakapag-decide ka na, dito na lang, ganyan. Hindi, dapat i-weigh mo lahat ng options mo. Kung saan ka sa tingin mo, mas kaya mo. Tingnan mo lahat ng angles, lahat ng options na pwede mong malaman, ano ba yung mga rules nila, ano ba yung mga pathway namin, pwedeng maging pathway namin papunta sa Australia para makarating kami doon, madala ko yung mag-ama ko, makapunta kami doon ng sabay-sabay kasi ayoko na-experience ko na kasi na mag-isa lang akong nanirahan sa abroad na hindi talaga masaya, hindi masaya mag-isa. So, totoo lang. Kaya, siyempre, pagka pumunta ako sa Canada or sa Australia, kailangan magkakasama kami talaga. Pipilitin namin na magkakasama, hindi yung may mauuna pa, tapos susunod yung parang mas mahirap para sa amin yung ganun. Di pa rin kami magkakasama. So, ang pinaka-pathway kasi para sa akin is maging international student. So, ako syempre yung primary applicant, yung principal applicant. Kaya, in-explore ko yung iba't ibang options. At syempre, wala akong, hindi ako nag-explore ng ibang courses except nursing. Nursing lang talaga yung course na, kumbaga doon nakatuon yung mindset ko. Kailangan, pag mag-aaral ako, kailangan nursing. Saka ko na ikukwento sa inyo bakit hindi ko na lang itinuloy yung isang degree ko, bakit mas gusto ko pang kumuha ng panibagong degree at my age.
Pero saka ko nila ikukwento yun. Pero yun na nga, nakapag-decide talaga ako na nursing yung kukunin ko. At in-explore ko nag-research ako ng iba't ibang university, sa iba't ibang university na nag-o-offer ng, gusto ko Bachelor of Nursing talaga. Bachelor of Nursing, na ano yun, yung nag-accept sila ng mga mature student. Dito pala, hindi nagmamatter kung ilang taon ka. Ilang taon ka na. As long as gusto mo pang mag-aral, pwede pa, wala silang, alam niyo yung ageism, so bawal talaga yung ageism dito. Hindi po pwedeng i-discriminate ka nila dahil sa over 40 ka na, hindi ka na pwedeng mag-aral. Hindi ganun. Lahat pwedeng magkaroon ng may chance, lahat binibigyan nila ng opportunity para makapag-aral pa. So ako, at 43, nakapag-decide ako na sige, mag-nursing ako, mag-international student ako, at sa Australia yun. Kaya in-explore ko iba't ibang unis, tinignan ko, nag-research ako kung ano yung mga unis na nag-offer ng Bachelor of Nursing. At nakakita ako naghanap ako ng at least 2 years lang kasi ang nursing dito sa Australia is 3 years talaga, Bachelor of Nursing. Pero kasi may mga nag-o-offer din ng yung graduate entry. Yung graduate entry kasi ng nursing is 2 years lang. Nag-a-accept sila dun sa program na yon ng kahit na anong course kagaling, ng kahit na anong degree, as long as may degree holder ka na, may bachelor degree ka na, maa-accept ka pa rin sa program nila. Pero merong mga universities na hindi sila nag-a-accept ng masyadong matagal yung yung educational gap mo. So ako, in my case kasi 2020 pa ako graduate. So 2020 pa ako graduate sa Pilipinas. At yun na nga, after that, nakapasa ng board exam, tapos nagtrabaho. So matagal yung gap. Saka ko palang na-explore ang Canada at Australia, di ba? Matagal na yung gap ko, yung educational gap ko, na hindi na lahat ng universities dito na na-explore ko or na-research ko, nag-a-accept ng ganung kalaking gap. Ang gusto nila, may 5 years, merong at least 5 years lang, o kaya 10 years, yung ganon. So 10 years, hanggang 10 years lang ang pwede mong maging gap. Pero yung isang university na nakita ko, nag-a-accept sila as long as kailangan mo lang hingi lang sila ng transcript of records mo kung kailan ka graduate, at saka titignan nila kung pasok pa sa program nila yon, kung baka acceptable pa para sa program nila yon. At nung sinabit ko lahat ng documents ko, na-approve naman, na-qualify ako dun sa program nilang graduate entry program. It's either that, yung 2 years, or pag hindi na-approve, kailangan mong talagang bunuin yung 3 years nila na Bachelor of Nursing dito sa Australia. Tapos yung next doon is, naghanap ako may mga friends pala ako dito nagpunta, at nagtanong ako sa kanila kasi nagsipag-aral din sila. Kumbaga alam niyo yung bridging program. Yung mga nurse na sila sa Pilipinas, licensed RN, mga RN na sila sa Pilipinas o sa ibang bansa. Pero pumunta sila dito sa Australia, pero may bridging program para makakuha sila ng registration nila. Nagtanong ako sa kanya, paano ka nakarating as international student, sino yung agencies, anong agency yung mga tumulong, sino yung tumulong sa'yo, anong agency, ganun. Tapos binigay naman niya yung contact niya na agency, at nag-inquire din ako dun sa agency na yun. Siyempre magbabayad ka, pero nag-research pa rin ako ng iba pa. Hindi ako nag-stick doon, nag-inquire lang ako at nasagot naman niya yung mga tanong ko. Tapos nag-weigh ulit ako ng mga options ko, at na-discover ko nga na
meron palang mga education agents. Yung mga education agents na yan, libre sila. Yung education agents kasi, contact sila ng mga universities dito sa Australia, pati sa Canada, may mga education agents din sila. Yung mga iba't ibang unis. Unis dito guys, yung university lang. Mahilig kasi silang mag-shortcut ng mga terms. Kaya pag sinabi kong uni, mga university. At ang college dito, ibig sabihin high school yun. Karamihan sa tinatawag nilang college is high school lang yun. So university is university. Yun na, sa mga unis nila, may mga contact silang mga education agents. Dun sa mga education agents, wala palang bayad yon. Basta affiliated sila doon sa uni na ina-applyan mo, wala silang bayad kasi magbabayad ka sa university at yung university ang magbabayad sa kanila. Parang ganon. Parang ganon ang setup nila. So, ang ginawa ko, kumontak ako ng at least 3 na education agents. Hindi ko na lang sasabihin, hindi ko na lang babanggitin yung iba. Pero dun sa 3 yun, isa lang yung nag-accept sa akin. Kasi nga, as much as possible, gusto nila yung mga nasa 30s pa. Uy, ouch, diba? Masakit yun. Kasi parang ano ba yun? Parang ageism yun at its finest. So parang, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa nung sinabihan ako na medyo alanganin na yung age nyo, kaya hindi nila ako matutulungan dun sa 2 agencies. Pero yung pangatlong agency na kinontak ko, ayun, medyo sila lang yung nag-accept sa akin. Saka ko nasasabihin sa inyo kung sino yung agency na yon. Shout out sa agent na napakabait na tumulong sa akin, na sobrang tiyaga nung time na nagpo-process ako ng papers ko. At sila yung tumulong sa akin, yung agency na yon. At nag-start yung pag-a-apply ko, pag-contact ko sa kanila is July 2020. So, ibig sabihin, from March to July, yun yung research period ko. So, March of 2020, nung na-realize ko na gusto kong i-explore ang Canada or Australia. At hanggang July na nag-start ako talagang makipag-coordinate dun sa agency na pumayag, na nag-accept sa akin na sige, itatry natin. At okay, tapos nung time na yon, nung nag-start na yung process namin, actually, ang ina-encourage ako ni agent na ako lang muna yung aalis, which is medyo alanganin ako kasi syempre gusto ko magkakasama na kami, di ba? Sorry guys, patigil-tigil din ako kasi syempre ini-internalize ko yung sasabihin ko sa inyo para hindi naman ako magkamali sa pag-guide sa inyo kung sakaling nanonood kayo ngayon at yun na nga, katulad ko kayo na kinonsider din at yung age na yon, yung medyo advanced na yung age natin, na medyo malabo ng magkaroon pa ng chance, di ba? Parang ganon. I-push nyo lang yung mga plano nyo, yung goals nyo, mag-concentrate kayo sa goals nyo. At saka pagpursigihan nyo lang yung pag-apply, pagre-research, matinding research, kayo mismo ang mag-research. Huwag kayong magdi-depend masyado sa mga agents. Kasi syempre kung ano lang yung alam nila, of course syempre mga experts din yan. Pero iba pa rin yung ikaw mismo may alam. Ikaw mismo yung alam mo yung gusto mong mangyari. So, sa akin kasi, sinasuggest nila na ang pinakamabilis kasi ma-approve na visa noon as international student is a business. Sinuggest sa akin ng agent na bakit hindi ka mag-business course? Bakit nursing? Kasi baka daw downgrade yung nursing para sa akin kasi guys, by profession po kasi is graduate ako ng dentistry. So ang dentistry
feeling ni agent is parang downgrade daw yun from dentistry to nursing. Sabi ko, hindi pareho lang yun. Parehong bachelor degree lang din yun. Pareho lang yun. At saka gusto ko talagang itry. Gusto kong itry. Hindi, at saka ayokong mag-apply ng business. Kasi wala akong interest sa business, di ba? Sa business, kahit na anong business course. Mahina nga ako sa math eh. Ba't ako magbe-business? So, nung time na yun, para kay agent, syempre, suggestion lang niya yun. Kumbaga para mas mapabilis kung talagang gusto naming makarating ng Australia agad, para mas mapabilis, siguro kasi nga sabi nila, yun yung pinakamabilis na pathway. Yun yung pinakamabilis ma-approve business. So, ako naman, parang alanganin ako kasi syempre, hindi yun yung gusto kong gawin eh. Hindi ako magiging masaya doon kung halimbawang itunuloy ko yung pag-a-apply ng business course para lang makarating ng Australia. So, hindi. So, ang ginawa ko, nag-insist talaga ako kay agent na hindi, nursing yung gusto kong kunin sa Australia. Gusto kong course. So, pumayag naman siya, okay naman siya, na-convince ko siya kasi sabi ko nag-research naman na ako eh. May mga unis ako na nakita na nag-accept na ng second degree holder at gusto kong i-try yun. Gusto kong i-risk, ganun. Tapos ang next na suggestion naman ni agent is ako lang muna. Kung pwede daw bang ako lang muna. Kasi medyo risky pagka pare-pareho kami magkakasabay na kaming darating dito sa Australia. Magkakasama kaming aalis papunta Australia. Sabi ko naman, mas gusto kong i-take yung risk kesa yung i-risk ko na ako lang tapos mas mahihirapan pa akong kunin sila. So, kung sabi ko, pagka talagang hindi na-approve yung visa namin na sabay-sabay kaming aalis, ibig sabihin, sabi ko, hindi yun yung will ni Lord para sa amin. So, matigas ulo ko eh. So, ibig sabihin, talagang in-insist ko sa kanya na gusto ko magkakasabay kaming umalis papunta dito sa Australia. Ayoko na yung, kasi na-experience ko na napahiwalay sa kanila at hindi talaga madali na magkakahiwalay kayo. So nag-insist talaga ako na mag-a-apply kami, i-apply namin yung visa at sabay-sabay kaming makakaalis. So yun nga yung nangyari. Wait guys kasi may dumadaan na eroplano. Medyo mataas na rin yung araw. Nung dumating ako dito kanina, medyo hindi pa sumisikat yung araw. Pero at saka malamig, 4 degrees. Ngayon, hindi na siya sobrang ginaw. So yun na nga, nag-insist talaga ako dun sa agent na magkakasabay kaming mag-apply ng visa. So, since sabi ni agent, sige, risk nyo po yun. Basta, kumbaga, sinabi na niya sa akin kung ano yung mga po pwedeng mangyari. At open naman yung mind namin na ganun nga talaga yung mangyayari na kung sakaling hindi kami ma-approve, ibig sabihin, hindi para sa amin, di ba? And anong time na nag-apply kami, na-provide na namin lahat. Pabalik-balik na, palitan kami ni agent ng yung, alam niyo yung statement of purpose? Kasi magsusulat ka ng statement of purpose mo eh. Yung statement of purpose. Sa inyo i-explain ko kasi medyo mahaba na to.
Saka ako na-explain ko ano yung statement of purpose. Pero nagpalitan kami maraming beses kami nagpalitan ni agent ng statement of purpose, tapos pinapa-revise kasi hindi pa siya nasa-satisfy dun sa statement of purpose na sinulat ko. So nakailang palitan din kami hanggang sa masatisfy siya, sabi niya okay na siguro yan. At yun na nga, kasabay nung mga ibang documents namin yung sinubmit namin. At sa awa ng Diyos, na-approve talaga yung visa namin ng magkakasabay kami. Yun na nga pala guys, kaya pala nagustuhan ko rin sa Australia. Kasi ang hinihingi, una sa lahat, walang show money. Walang show money sa Australia. Nung time na nag-a-apply kami. Guys, itong mga kinukwento ko sa inyo, lahat to experience lang namin as family. Nung nag-apply kami dito sa Australia. Hindi ko pwedeng sabihin na applicable sa lahat. So, experience lang namin yon. Hindi ko lang alam ngayon, hindi na ako masyadong updated nga yun na nga sa pag-a-apply para sa international education dito. Kasi hindi ko na siya na-explore. Medyo busy na rin kasi. Pero nung time na nag-a-apply kami, walang show money. Walang show money nung 2020. Ang kailangan lang naming bayaran, 1 semester lang. First semester ko plus 1 year ng anak namin sa school. So, yun yung kailangan namin bayaran bago namin ma-lodge yung visa namin. So, di ba guys, napakalaking risk nung ginawa namin. Na nagbayad kami nang hindi pa kami na-approve, nagbayad na kami siyempre kasi isa sa mga requirements yon. Tapos lahat ng mga gastos namin, mga medical, lahat yan talagang ginastusan namin. Siguro will din talaga ni Lord na makarating kami dito sa Australia, kaya yun na, sabay-sabay na approve yung visa namin. From July 2020 to November 2020, yun yung naging timeline namin sa application process namin papunta dito sa Australia. Ang problema, nung time na na-approve kami, sarado pa yung border. So, kailangan pa rin namin mag-antay. Waiting game talaga siya. So, kailangan namin mag-antay na magbukas yung border ng Australia bago kami syempre makapag-book ng mga tickets namin papunta dito. So, isa na namang challenge sa amin yun na hindi kami makalipad papunta ng Australia, papunta dito kasi nga sarado pa yung mga border. Ang suggestion ng uni, dahil galing din sa home affairs, ang rule nila sa mga international students na nasa labas pa ng Australia, sige mag-start kayo ng remote learning muna, kumbaga online. Mag-start kami ng course namin online. Start kami ng mga topics online. Papayagan nila kahit mga 2 topics lang, which is 9 units. At makikredit yon pag nandito na kami sa Australia. Kumbaga kung ano man yung inaral namin online, pagdating namin dito sa Australia, makikredit naman siya para kumbaga makakount siya as pagka gusto mo nang mag-apply ng graduate visa. Saka ko na i-explain sa inyo kung ano yung graduate visa. Pero yun na nga, kailangan kasing mabuo mo yung units yung required units nila para ma-qualify ka mag-apply ng graduate visa. Nung sinuggest ng uni yun, medyo alanganin din ako. Sabi ko, what if magbago na naman yung rule nila? Kasi pabago-bago yung rules nila dito, di ba? Kaya lang, nag-take na rin ako ng risk. Kasi at least, kung i-defer ko yung studies ko, madidelay lang. Tatakbo yung oras. Plus, yun nga, na-approve na yung visa namin. Pagka dinifer namin, mawawala yung ilang months or kung gaano man katagal kang mag-aantay bago makarating dito dahil sa
ayaw mo mag-take ng risk na mag-online study ka. Yung anak namin, hindi niya kailangan gawin yon kasi yung binayaran naming tuition fee niya, kahit naman kailan yun, na pagdating niya dito sa Australia, saka pa lang siya papasok, walang problema yun. Hindi niya kailangang mag-start online. Ako lang, kailangan kong mag-decide kung mag-start na ba ako online or i-defer ko yung course ko kung hanggang kailan lang magbubukas, kung kailan magbubukas pa lang yung border, saka ko pa lang siya itutuloy. Kaya lang lahat, 'di ba, maraming uncertainties nung time na yun. Kaya ako, ang ginawa ko, sabi ko, sige, online na lang muna ako, online study. Total, sabi nila maki-credit naman daw yung 9 units na yon. So nag-take na naman ako ng another risk. So ang buhay talaga, no guys, maraming risk yan. Basta kailangan talaga buo yung loob mo, yung ganon. Risk taker ka din. Pero sabayan mo din ng maraming dasal. So kailangan risk taker ka rin, plus 80% prayers. So ganon. Yun na nga, nag-take ulit ako ng risk, another risk. Sige, hindi ko na i-defer yung studies ko. Mag-aaral na lang ako online. Although, lugi yun kasi syempre binayaran mo yung tuition mo na, syempre binayaran mo na ang mahal-mahal ng isang semester. Pero wala ka naman doon sa mismong facilities nila. Hindi mo nagagamit yung mga facilities nila. Wala ka sa Australia. Nag-aaral ka lang remote, di ba? Remote learning lang yung sa'yo, although yung mga kasabayan mo, mga dapat na kaklase mo, nandoon sila mismo sa uni. So yun na nga, okay pa rin, sabi ko, sige lang, para hindi na ma-delay, hindi din masayang yung panahon ng pag-aantay namin. Nag-aral din ako ng online, tapos isang semester yon. Tapos yung next na semester topics ko, hindi na talaga pwedeng ituloy kasi placement topics na siya. Ang ibig sabihin ng placement topics sa nursing, bukod sa magte-take ka ng theoretical, may practical na rin. So yung placement, yung tinatawag nila, yung magjo-duty ka sa hospitals. Dito kasi magjo-duty ka sa hospitals, public or private, at saka ang another option is sa aged care. So, depende sa magiging allocation mo kung mapupunta ka sa aged care or sa public hospital or private hospital o kaya meron pang sa rural, may rural placement pa. Ibig sabihin ng rural placement, doon ka sa mismong probinsya nila. So, yun nga, hindi ko na siya pwedeng ituloy kasi kailangan physically nandito na ako sa Australia. So yun guys, yun yung nangyari. Nakarating kami, to cut the long story short, nakarating kami dito sa Australia ng December 2021. So, di ba, November kami na-approve, November 2020, tapos December na kami nakarating. So, tumakbo yung more than 1 year nung visa namin at bago kami nakarating dito sa Australia. 8:30 na, so 8:30 na ng umaga, may pasok pa ako mamaya. Late shift ako ngayon sa trabaho ko. So, hanggang dito na lang muna siguro ulit. Basta ang importante na i-share ko sa inyo yung experience namin, kung paano yung naging timeline namin mula sa pag-apply namin, mula sa pagre-research pala hanggang sa makarating kami dito sa Australia. Abangan nyo yung susunod na i-share ko sa inyo kung ba't ko pinili ang nursing. Bakit nursing at hindi ba naging mahirap para sa akin na mag-aral dito as international student at matured pa. Ang tawag nila kasi din matured students or adult learner.
Yun ang tawag nila dito. So, yun na nga, bakit nursing? Kung hindi ba naging mahirap? Kung kinaya ba naming i-sustain lahat ng mga gastusin namin habang nag-aaral kaming mag-ina, kami ng daughter ko. Sabay kami nag-aaral ng limited din yung resources namin at saka limited yung working hours namin kasi nga international student kami. So, yun yung next na ikukwento ko sa inyo guys. Sana abangan nyo yung kwento ko na yon. Baka sana ma-inspire kayo sa naging kwento ko sa inyo ngayon na kung talagang may pangarap kayo, mag-try kayo, mag-take, huwag kayong matakot mag-take ng risk. Mag-research kayo, do your own research. Hindi po pwedeng mag-rely kayo sa ibang tao. Kailangan kayo mismo, parang educate yourself. Hindi po pwedeng makuha mo lang yung idea sa ibang tao. Kailangan idea mo. Yung gusto mo yung masusunod. At syempre, advice yung mga kung kunyari gusto nyong maging international student dito sa kahit na anong age pa kayo, ayun na nga, mag-take kayo ng risk. Yun lang yung magiging advice ko sa inyo. Mag-take kayo ng risk at saka magdasal kayo. Matinding dasal talaga. So, yun muna guys. Hanggang dito muna. At kailangan ko nang umuwi at mag-prepare. So, see you na lang ulit. Thank you for watching. Sana lang may meron akong na-share sa inyo at na-inspire kayo. Sana na-inspire kayo sa mga na-share ko sa inyong experience namin. Yun lang. See you next time. Thanks for watching.